So, hello mga kasawsaw. Nandito na naman si Madam Sawsawera nyo para sawsawan ang buhay niya. Yes. So, ngayon, may i-interviewin ko siya kasi ano ba nangyari sa'yo? Sige nga, ikaw magkwento. Masyado kasing pang MMK na yung buhay ko. Diyan na ba yan? Bago ka lang ha? Baka umiyak siya. Ayoko na magsalita, Ma'am Jen. Sige na, magtanong ka na. Kasi ganito yon. Iniwanan siya ng jowa niya. Meron ng may bago ng bebe. Bebe, Yes. may kabebe. May kabebe na siya. Tapos ngayon, Tatlo. Nice story. Interrupt kami. We're back. We're back. So ngayon, ano ba yun? Kasi nga may kabebe na yung jowa niya. Yes. So ngayon, from ganito. From there. From there. To here. Ganyan. So ngayon, ano ba nangyari? Walay na nga sila. Tapos ngayon, ang hinahabol niya na lang, hindi na yung jowa niya. Support lang para Ayoko sa na. sa mga anak niya. So, pumunta siya ng Pau, di ba? Yes, nagpunta ako ng Nagpunta siya Pau. ng Pau. Tapos ngayon, nagharap sila sa mediation. So, kwento mo na, ano nangyari? Kasi, syempre, pagka mag-asawa, tapos dumadating tayo sa punto na hindi naman natin maiiwasan talaga, di ba, Ma'am Jen? Na hindi tayo nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan hanggang sa dumadating tayo sa hindi na natin kinakaya. So, yung isa talaga, humihiwalay. So, hindi na ako iiyak kasi nalagpasan ko na yung ano bang tawag din, Ma'am Jen? Nalagpasan ko na yung time na para akong dinagsakan ng langit at lupa. So, tanong ko, di ba nung nagkita kayo sa dun sa court or sa prosecutor, kumabog-kabog pa ang Ito filter. Pero ang naramdaman ko talaga, galit. Sobra talaga yung naramdaman kong galit. So, Lalo na, kasi kalalaki niyang tao, may kasama siyang mga magulang. Diba? Kahit sino naman, kami yung may problema eh. Aayusin na nga, diba? Nasa korte na. Bakit kailangan kasi na may kasama siyang magulang? Oo, sige, pwede, gina-guide siya, pero hindi para makialam. Diba? Kasi nga may may abogado na eh. So, yun naman dyan. So, ngayon, dapat kasi, alam mo, kasi ako napagdaanan ko rin. Yung madam nyo is from ganito, here. naging ganito rin. So, nung nag-court kami lang problema namin dalawang mag-asawa yun. So, kami lang yung nag-usap, kami lang yung nag-settle. Parang, ang masasabi ko lang sa jowa niya, ano ba siya? Bibi pa ba? Bibi? 7 years old. Oo, hindi edad. Ganun siya. Diba? O bakit hindi niya kaya panindigan na siya lang ang makipagsettle sa'yo or kayo mag-usap? May tagapagsalita siya. Yun. Tapos yung yung magulang niya pa halos ang sa'yo. Yes. Yun yung masakit doon. Kasi dapat hindi na sila nagsalita. Kasi andun na nga nagsisettle na Bakit kailangan nilang dumagdag? Ba't kailangan nilang dagdagan yung sakit na nararamdaman ko? Oh. Diba? Umiiyak na siya. Tinatanong ko lang na. Oo, kasi ang hirap. Kasi yung pakiramdam ko na gano'n, parang bumabalik na naman. Kasi nagkaroon talaga ako ng anxiety at saka panic attack. Kasi kahit naman sino na... Ano yung panic attack? Panic attack, kasi ganito yan guys. Beware ha. Kasi yung mga tao na hindi naman talaga nila nararanasan, hindi nila nararamdaman, or nakikita lang nila, inaakala nila na parang naglolo ko lang. Or parang sinasabi nila na parang, nababaliw tong taong to. Naranasan ko yan na akala nila, nagkukunyari lang ako para bumalik yung ex ko sa akin. Pero hindi nila alam na may sign na ako ng halos depression. Kasi anxiety, panic attack, depression. Kasi yan, magkakalapit yan. So, magkakapit bahay sila. Yes. So, sa mga hindi nakakaalam, yung mga ganyan na nakakaranas ng mga sintomas ng ganyan,
Ano nyo yan, yung tao na parang ayaw nang makipag-usap. Gusto lang lagi nasa sulok, tulala, yung ganyan. Ngayon, kapag may nakikita kayo na ganyan, sana kinakausap nyo. Yun yung pinakang the best dyan. Kausapin nyo. Pero kung ayaw nung tao na may kausap, hayaan nyo lang. Pero sana, huwag nyo hayaan na mag-isa lang siya. Yun yung pinaka the best ano yan. So, mabalik tayo dun sa ano, di ba nagkita na kayo, nagharap na kayo sa ano, sa korte. So, ano yung napagkasunduan niyo? Kasi yung... Ano yung nahabol mo sa kanya? Bali, ang nahabol ko na lang sa kanya is sustento na lang talaga. So, ang napagkasunduan namin, since ang dineclare niya kasi is, nasahod is 12,000. Hindi above minimum, Oo. below minimum. So, Oo, di ka panipaniwala, di ba? kasi pag sinabi natin yung ano, yung minimum wage earner is nasa, alam ko, mag 15,000 monthly. Dapat, oo. So yun nga. anyway, yun ang sinabi niya, di yun ang paniwalaan mo. Bali, ang nangyari kasi is verbal lang talaga siya. Wala siyang inilatag na payslip. Eh ako kasi talaga, nag-print ako, nag-ready ako ng mga pinagkakagastusan ko. Pero siya kasi, pinaniwalaan pa rin siya ng korte kahit ganun. Kasi nga diba, ano pa lang siya, mediation. Hindi, kasi ang alam ko, nung dati kami, nung ako ang naging ganyan, unang-una talaga, in-explain na sa akin ng attorney na ang isang tao, yung lalaki, hindi mo mapipilit na magsuporta, lalong-lalo na kung wala naman siyang source of income o wala naman siyang trabaho. Hindi mapipilit ng batas na hingian, kuhanan mo ng sustento. Obligahin. Oo, hindi mo maoobliga. Tapos ngayon, kung meron naman siyang trabaho, at alam mo naman kung ano yung company niya o saan, pwede ka maghabol doon. Tapos ngayon, about naman sa support sa mga bata, kung ang anak niyo is 2 or 3, i-computein mo lahat ng expenses nila, hindi nakasama yung lipstick mo, yung makeup natin, labas na tayo doon. So, Pang-sati na yun. More on sa mga bata na lang talaga siya. Tapos ngayon, pag sa isang buwan gumagastos yung mga anak nyo ng halimbawa 20,000 expenses, kasi kung nag-aaral na, di ba? Kung may diaper, kung may gatas, kung ang panganay naman pumupunta na ng school, may service, so lahat dun dapat nakalista. And then, kung 20,000 ngayon ang expenses ng mga anak nyo, i-divide mo yun by 2. Kasi both, dalawa kayo So, mag-happy kayo sa 20,000. So, ang makukuha mo lang doon is, ang mahabol mo na support is 10,000. Pero, depende pa rin yun kung hindi tatawad yung lalaki, di ba? Eh, kung ganyan nga sa'yo, ang dineclare niyang sahod is 12,000. So, paano mo mahabol yung expenses ng mga anak Imagine natin, nyo, diba? nangungupahan kami 4,000. Tapos ang kuryente namin, umabot siya ng 4,000 kasi may aircon man dyan. Pero syempre, dahil... labas mo na yun kasi parang dahil pero kasi ang hirap pa din mami, medyo mabigat. Pero sige sa amin na yun kasi kuryente naman eh. Pero ang mangyayari kasi parang ang bigat pa din sa akin pagdating sa part ko man dyan. Pero sige, kakayanin. Kasi kailangan. Kasi, wala naman akong choice. Nasanay, hindi na natin pwede hindi na natin pwede ikumpara yung dati na, kasi di ba pag yung magkasama, lifestyle. Yung lifestyle, yung kung sakaling ganun kami dati, hindi na namin kaya eh. So, yun, magbabawas talaga. Magbabago kami ng lifestyle talaga mo dyan. Kung dati naka-aircon kayo. Wala na, benta na aircon. Hindi, pwede naman yung mag-aircon pag tag-summer lang or pag summer. talagang mainit lang. So, kung hindi naman talaga hindi naman talaga need mag-aircon, electric lang para lang malesen yung expenses. Diba? Yes. Pero, ang kagandahan na lang dyan, meron na akong, ibigay. Talagang matik na yun. Hi, At saka, Crystal. ay! Commercial po muna tayo. Yes, kuya. Kadiri daw. So, ayan, Ma'am Jen. ano pala?
So, Yan ang dyan may break. Ay, hindi mo. yun na lang yung masasabi ko. Kung ano yung binigay sa'yo, ano na lang, kumbaga, dagdagan mo na lang kasi yung mga lalaki, hindi natin mapipilit na i-asa. Lagi tayong ang nanay, kahit ano. Eto pa, oo Ma'am Jen, eto pa, ang sasabihin pa niyan, mukha kayong pera. Di ba Ma'am Jen? pero, hindi, 1,000. pero hindi nila alam kung paano papagulungan yung ibinibigay nila sa araw-araw Ma'am Jen. Hirap yun. So, So, yun na. sabi ko sa'yo, move on, girl. Ayan o, magtrabaho na lang tayo. Diba? Yes, move on na ako. So, ayan na. Ayoko na masaktan ulit. Nakisawsaw na naman ako. O, sa ano niya. Hindi, iniano ko lang siya. Kailangan niyang ilabas yung mga sama ng loob niya. So, salamat sa pagsagot. At Yes. sa pakikisawsaw ko sa'yo. Thank you. May natutunan ba kayo guys? Magdigawa. Teka lang, babalik. So guys, yun na nga yung kwento ng buhay ng ka-work. So, nakisawsaw na naman tayo. Kasi nakita ko siya na to the point na pagaling niya sa pag out niya sa work is nagmamadali siya para may pupuntahan siya. Inaabangan niya yung sa labas yung pag-out ng girl, yung kabebe ng jowa niya. So ngayon, umabot siya sa to the point na sinundan niya na basta medyo malayo na. Tapos yung sinusundan niyang tao is mali pa. Hindi naman yun yung babaeng yun. So ngayon, diba, wasting of time, wasting of money, tapos pagod ka, imbis na ipahinga mo na lang yun, umuwi ka ng bahay, tapos alagaan mo yung mga anak mo. Hindi ko naman sinasabing hindi nga gawin man. Kaya lang, dapat kasi, ang hirap diba ipaglaban yung ang hirap ipaglaban yung taong ikaw na lang yung humahawak at ipaglaban. Ang hirap ipaglaban yung taong ayaw na sa'yo. Ganun lang yun. So, dapat ang gawin na lang natin, think na lang tayo, positive na. Siguro nangyari sa atin to kasi meron pang mas better na darating, ganun, or baka hindi para sa atin siya. Ganun na lang. Huwag na natin imukmuk ng sarili natin sa ganyan kasi at the end of time, tayo pa rin ang tayo. Tayo nagmumukmuk, umiiyak, sila ba nagmumukmuk, umiiyak. Di ba masaya sila sa buhay nila? Yun nga. At kung sakali man, di ba yung nasundan niya is yung girl nga yun. So, pag nakita niya, ano gagawin niya? Magbibeso-beso sila. Malamang, sa galit natin, dahil sa galit natin, makakagawa tayo ng masama, masasaktan natin yung babae, or baka umabot pa to the point na mapatay natin or something na makagawa tayo ng ganyan. Ang sino, tayo pa rin. Kasi may mga anak tayo eh. Kung nagawa mo man yun sa masaktan mo man yung babae, tayo pa rin yung talo. Kaya sa akin, sabi ko sa kanya, move on na lang. Huwag mo na ipilit yung sariling huwag mo na ipilit yung sarili mo sa taong ayaw naman na sa'yo. So, ganun lang. Siguro may darating man, hindi man siya yung hindi man siya yung tadhana mo. Siguro meron naman para sa'yo, or sabihin na natin may totoong nagmamahal sa'yo, which is yung anak natin. Huwag natin paikutin yung buhay natin sa lalaki. Ganun. Maraming nagmamahal sa atin, pamilya natin, anak natin. Basta, yun lang. Bye!